So update mga boss, ang oras impunto alas 12. Dito tayo sa harapan ng Port of San Andres, Quezon. So tayo muna mga boss ay mag-almusal. Almusal alas 12. Almusal sa katanghalian, pagsabay na natin. So continue rides tayo mga boss. Nagpalit man ako ng battery para sure ball, di tayo mabitin. So nagpin ako ng Google Map papuntang San Andres, 34 minutes. So malapit lang. Kahit pa sa Narciso, aabot pa tayo ng San Narciso. So papunta pa lang tayo mga boss sa kabilang dulo ng mapa. Yung pinaka mapa niya sa kabilang dulo. Mabuti na lang at simentado kalsada dito. Doon lang pala sa part ng San Francisco ang hindi pa na simento, rough road pa. So nakalagay doon kanina sa nakita kong sign, Pagsanghan. Sa Pagsanghan banda, maganda ng kalsada, sementado, asfaltado pa. Baka asfalto lang talaga to, hindi sa semento. Pwede kaya yun? Kasi palagay ko direct asfalto to eh. Hindi na pinasadahan ng semento, diniretso asfalto ang nilatag doon sa kaso hindi sa pangmatagalan. Ilang taon lang to, malalubok na yan. Okay lang kung asfalto na espeso, kumbaga sa timplada ng kape, sobrang daming asukal. Yung mas marami yung pampatigas. So parang sementado naman ito yung sementado talaga. Gusto ko ganong kalsada. So dito pala maganda na may signal. So okay, parang dito may binibintang lupa. Kuryente lang, wala silang city, walang street light. May kuryente may poste, street light ang wala. Kahit naman doon sa kalagitnaan ng Bundok Peninsula, marami din doon ang walang street light. Takbo ko ng takbo kahapon, di ko napansin yung mga street light kung gaano kahaba ng walang street light. Yan, nakikita ko sa post may lot for sale, 1.8 million. Beachfront. Sarap kung may pera lang. Gano'n kaya katagal makaipon ng 1.8 million para makabili ng lupa dito, beachfront. Yun ang pangarap makabili ako ng lupa, beachfront. Kasi ang lupa namin sa probinsya nasa bulubundukin, walang yun yan, layo ng dagat. Yung kapatid ko nakitira sa tabing dagat dahil mananagat siya. Problema, hindi sarili ang lupa. Oops. Ano nangyari sa motor ko? Parang gumigiwang. Lapit lang pala. Yung crane kanina, ito nakikita ko doon yung crane, sobrang layo. Pero pag tinakbo mo, lapit-lapit na pala. So dito na tayo mga boss sa pinakakabilang dulo ng mapa. Tatabi tayo para ma-check natin. Nagakot silang buhangin. Check natin sa mapa mga boss. Yan, may signal na dito. Yan malapit na. Kunting gimbot na lang, ma-unlock na natin yan, kabilang dulo ng mapa. 11:10 ng patanghali na mga boss. Tanghali na talaga yan.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon turn us to thousands. Ako lang siguro vlogger dito na dumaan dito. Ako lang sigurong vlogger ngayon dito na ginawang loop ang Quezon Province. Marami ko nakasalubong rider papunta ng norte. Binaybay ko ang entrada ng Quezon Province magmula Tanawan, Batangas, Alaminos, San Pablo, Chaong, Sariaya, Candelaria, Lucena, Pagbilao. Nasulubong ko mga rider papuntang norte. Meron ako mga ilan-ilan na salubong. Tapos yung papuntang south, isa lang nakita kong vlogger. Sana huminto ako, baka sikat na vlogger pala yon, magpa-picture ako. Wala, hindi ko naisip huminto. So dito na tayo. Check muna natin mga boss. Paliko na. Pabalik na sa kabilang dako ito mga boss. So ito na mga boss. Wala nang kalsada dun sa pinakatuktok. Dito lang ang kalsada. Yun oh. So 26 minutes para makarating tayo ng harapan ng island. May isla dito. Yan, may isla dyan. So let's go tayo mga boss. Doon na tayo magpagas sa San Andres. Pero pagdating natin sa San Andres, kung marami pa rin ang gas natin, doon na tayo magpagas sa San Narciso. Wow, ganda dito, hataw. Kaso mayroon distraction, may tricy. Top speed ay nabitin. Dapat kanina pa eh. Nabitin, hindi nakabuhilo. Sinta lang tuloy.
Huwag naman, huwag tayo magkamuti. Pagalitan tayo. Kamuti ka pala eh. Sa bypass road yun. Matakbo ka dun isang daan. Sarap maggalupa dito, pira lang ang kulang. So ang gagawin ko, ipagpaubaya ko na sa kalikasan ang lupa namin sa bukid, sa probinsya. Ang ipon na lang ako hanggat kaya ko, kung paanong paraan makaipon. At bibili ako ng lupa dito. Dito na ako magpakatanda. Kasi maganda ang kalsada. Gusto ko yung ganito lugar. Tapos yung niyog, hindi siya layog, yung mababa lang. Sa aming probinsya mga niyog doon, grabe kataas. Dito maganda kasi hindi siya matataas, mababa lang ang niyog. Tapos may signal na, mayroon ng signal dito. Welcome to, mag side trip tayo. Ano kaya yan? Wait lang ha, siguraduhin natin na walang sasakyan. Backing tayo, side trip tayo dyan. Welcome to sitio, wait lang ha, welcome to sitio Nuran, Barangay Talisay, San Andres, Quezon. Wow, San Andres na tayo mga boss. Wow, Iglesia ni Cristo, local in Nuran District ng Quezon South. This way 750 meters na simbahan, Iglesia ni Cristo. So try natin side trip. Baka magandang view dyan mga boss. Side trip muna tayo saglit. Baka magandang view dyan sa tabing dagat. Dito mga nakabili ng lupa siguro dito, mga bahay dito, may solar. Wow, tabing dagat, San Andres. Pero kung mayroong lusot na kalsada doon, doon na tayo iikot. Wala na. Balik tayo mga boss sa ating dinaanan. Sarap makabiling lupa dito, may pira lang. Kasi ang mga niyog dito ang mababa na, tapos ang daming mga bunga. Naligtas ako sa side trip, yung top box ko nakalimutan i-lock. Ganito. Ang oras mga boss ay mamaya na, may butal. Pag nag-update ako ng oras, gusto ko yung walang butal. Sumubrang kabig natin, pero tansado natin, walang sasakyan. Maswerte ang mga may-ari ng lupa dito. Yan, gusto ko ganyan, maisan, tanim ng mais. Wah, may bangka dito. Malapit lang si dagat din. Ganda. Ganda na ako sa lugar. San Andres, Quezon Province. Pag may pira ako, maghanap ko lupa dito mabili. Kung ganyan merong niyog, hindi ka magtanim mais dyan, na-miss ko ganyan ang buhay ko sa probinsya. Sa ilalim ng niyogan namin, taniman ko mais, tanim ng saging. Nabubuhay din saging kaya singit ko lang dyan sa mga pagitan ng niyog.
probinsya namin. Buong isang linggo wala ang kain-kain ng kanin, puro buko kinakain ko. Ang lakas ng trip ko, pero tumaba ako. So barangay, tigil tayo. Barangay San Andres. So dito na tayo mga boss sa Barangay San Andres. Check natin sa mapa. Wait lang, dadaanan natin, try natin. Kasi magandang view dyan tabing dagat Magpa-picture muna tayo. San Andres, baka ang motor natin dumausdos. Head north para makita sa real live. San Andres tayo, pinakadulo pala San Andres. So sa real live yan paliko na tayo. So may bakas ng kalsada dito, try natin. Pagka wala, di balik tayo. Dito tayo dumaan sa highway talaga. So let's go tayo mga boss. Update ang oras 11:33 ng tanghali, January 2, 2026. Na-unlock natin ang San Andres, Quezon Province Loop. Baka yan ang i-title ko, hindi San Narciso. Siguro isali ko na sa title, sa description. Sali ko na sa description yung mga pangalan ng lugar dito sa Quezon Province. Access road dito kaya palagay ko meron nakakadaan tayo. Kumbaga sa town proper ng San Andres. Proper ng San Andres. Yan maraming maraming panukat ng lupa. Nung PS binaba nun sa lupa, so malamang marami binibenta lupa. So harap road na. May tagos pa yan papunta dun sa highway. May daanan pa dito puntang highway. Highway siya. Papuntang San Narciso. Ay, naroon doon. Walang daan dyan. Ha? Pasok yan ay. Didiin na dito? Ha? Didiin na? Daan ka lang doon yan. Pero wala pa alusutan dyan. Wala nang lusutan. Doon pa talaga madaan. Sige, balik na lang ako dito. Doon ako kanina gusto ko lang mag-vlog dito Ay, hindi ko siya. Awang pan. Sabi na madaan. Sige sir, balik lang ako. Salamat. Kala ko yun. Mag-deliver ka naman. Naka-vlog lang ako. Nag-explore ng lugar. Nag-explore ng lugar. Ay, tumanit eh. Ang ganda po ng lugar ninyo. Ang ganda po ng lugar ninyo. Nilibot ko, galing ako doon, Peninsula. Barangay Talisay. Sakop to ng Barangay Talisay. Ito. Nakalagay San Andres. Sige po, salamat. Balik na ako. Oops. Backing. So ganda ng area nila.
probinsyang probinsya. Yan ang gustong probinsya, may kalsada, may signal, diba? Sa aming probinsya meron ng kalsada pero walang signal. Ang walang signal, San Francisco. Excuse po. Naka-vlog. Nagba-vlog. Vlog-vlogan. Wow, na-unlock natin mga boss ang San Andres Quezon. Padaanin natin ang traktor. Makabili ka lang lupa dito, yung mga sakto lang siyang tayuan ng bahay. Problema, kailangan malawak ang lupa mabili mo dito eh. Di pwede makabili ka ng lupa dito na bahay lang, tatayuan ng bahay, kasi wala kang kabuhayan. Kailangan may malawak na lupa, at least 100 square meter, 100 to 300 square meter, kasi magsaka ka, tanim ka ng saging, kamote, para meron kang kabuhayan, may kakainin ka habang wala ka pang ibang source of income. Tapos may buko, ang alam ko marami talagang lupa dito binibintay. Walang nakapaskel, pero hindi nila pinapaskel, pero sa Facebook meron nakapost sa Facebook. Yan o, ganyan, magtanim ka ng mais. Yan ang na-miss ko sa probinsya namin. Isang dekada ako nagtanim ng mais sa probinsya namin sa bukid. Nung una nanawa din ako, sabi ko magpasyudad ako, hindi ko asinso sa probinsya. So tama naman ang desisyon ko. Nagbukid ako ng isang dekada, tapos nung nagsawa ako, pumunta ako sa syudad. So nakaraming dekada ako sa syudad, 20 years mahigit, kulang 30 years. So sawa ng Diyos naman, dati-rati di pa ako marunong magmotor, di ako marunong magbisikleta. Sawa ng Diyos naman yun, kahit paano yan, kunti nag-improve ng konti, nakabili ako brand yung motor. Tapos dati trabahong alam ko lang, mag-dishwasher lang sa kainan. So sawa ng Diyos naman nakasurvive din. Nag-aral, nag-working student ako. Ang dami kong kinuhang kurso nung nag-aral ako. 6 siguro. 6 na kurso ang kinuha ko. Puro mga technical. Mga technical na trabaho, talagang mabusisi. Kailangan ng utak. Electronics technician, cellphone technician, electricity, computer programming, computer science pala, tsaka computer technician. Tapos ang pinaka-last, ito lang 2025, welding, araw ng welding. Lahat nun, isa lang ang hindi ko natapos, computer technician, noong 2006. Pero sa 6, bibilangin ko. Ang unang ginawa ko, electronics technician. Yun ang pinakaunang-unang pinag-aralan ko sa Maynila, electronics technician. Tapos yun din ang nagamit ko hanggang ngayon, electronics technician. Taga-ayos ng flat screen TV, DVD player, amplifier, mga home appliances. So yun ang source of income ko, kaya ko nakabili nitong aking Honda EDV 150. Pero hindi to cash, installment to, hulugan at utang-utang sa Bombay. Na-survive din sa awa ng Diyos. Kasi pagdating sa sweldo, pagkabitin, utang mo na sa Bombay pang puno.
baka biglang tumawid ang aso. So sa awa ng Diyos ito na-survive. Nagkamotor. Unang nabili ko bisikleta pa lang, unang-una bisikleta, nagbabike ako Manila to Tagaytay, Manila to Munti Maria, Batangas, bisikleta. So sunod bumili akong e-bike 16,500 noong katatapos ng pandemic. Nagkapira ako kasi nung pagkatapos ng pandemic ang dami nagpagawa ng TV, home service, medyo magandang kitaan nun sa Maynila. Nakaipon ako, nakabili ako e-bike 16.5 cash doon sa Caloocan. Tapos nung nalipat ako ng trabaho sa Calabarzon, yung pa rin service ko, bike at saka e-bike. Ngayon wala pa akong 1 year doon sa bagong amo ko, nakabili ako ng second hand na motor ng kasama ko sa trabaho. Second hand lang nabili ko. Nabili din niya second hand, ang may-ari ay Koreana, taga ibang bansa. Ngayon umuwi na sila sa kanilang lugar, bininta ang motor, bumili kasama ko. Problema, ang papilis hindi kompleto kasi walang deed of sale sa attorney, blanco ang deed of sale. Kompleto naman yung original na papel. Ang problema lang yung transfer of ownership ang problema. Nagamit ko siya, nakapag-ride din ako ng malayo, Munti Maria, Batangas. Nakapag-ride din ako doon gamit ang lumang motor ko. Tapos kalaunan nag-compute ako ng sweldo ko, kinumpute ko siya ng 4 na basis. First week kailangan ko matugunan ang konsumo ko sa first week na sweldo. Ang second week kailangan ko matugunan ang rent ko sa bahay sa second week. Yung buong income sa second week kailangan matugunan ko ang para sa renta ng bahay. Wow, what a view. Ganda ng view doon, no? Third week, yun ang iniipon ko. Third week and fourth weeks, yan ang iniipon ko para sa installment sa motor. Kasi kulang-kulang 7,000 to monthly niya Tapos meron ako naipon na pang down payment. Ang down payment ko nito ay 24. 3 months ko to bago nakuha, in order pa kasi nga nagkaubusan ng stock noon ng Honda EDV. Ang bilis ng bintahan, pahirapan makahanap lalo sa kulay. Gusto kulay pula, nang dumating brown, ayaw ko. Last minute may dumating na pula, ayun kinuha ko kasi yun talaga ang gusto kong kulay pula. So sa awa ng Diyos, mag-4 na taon na to sa akin ngayong March. February 29, 4 years na sa akin to. 3 years to pito, pero wala nang 3 years na tapos kong nabayaran. Kasi pinasahod ako ng amo ko ng isang bagsakan, 40 mil. Isang bagsakan. Pinolipid ko agad ang balance ko sa motor, 30 mil. 10,000 na tira. Inuwi ko sa probinsya, ride agad ako, EDB 150. Unang biyahe Luzon to Mindanao. Basta lagi tagbaw lagi ang padagan. So yun ang storytelling natin sa aking life dito tsaka sa probinsya. So sa kasalukuyan natin binaybay mga boss ang loop natin sa Narciso. So yung gas ko, nakalimutan ko na magpagas, pero kampante ako 3 bar pa. So dito na tayo banda sa barangay, ano to, Tunay at Natural, Ilintan, Doktora Ilintan. Yung palang ano dito,
Yung palang gobyerno dito, Ilintan. Tan ng apelyido. Kamag-anak siguro ni Lucio Tan. Purkit Tan, Lucio Tan ng kamag-anak. So maghanap tayo ng kainan, kakain tayo mga boss. Wow, Maya Center. Dito tayo sa proper ng ano to, San Narciso na kaya to? O San Andres pa rin? Kasi kalalagpas pa lang natin kanina ng barangay proper ng San Andres. Check muna natin ang mapa kung saan na tayo. Tatabi lang tayo ng maayos. Then naka-obstruct. So hindi pa pala tayo nakarating ng San Andres. Doon ako nagpin eh. Ano? Hindi, mahaba kasi ang San Andres eh. Mahaba ang San Andres eh. So San Andres pa rin ito pala. So ang oras mga boss ay 11:47. Na-unlock na natin mga boss ang San Andres. Ay San Andres, yung pinakadulong mapa ng Thank You Camagin Heart. Na-unlock na natin ang pinakadulong mapa ng Quezon Province. Grabe, talagang nalibot ko talaga. Mabuti na lang kamo, maganda ng kalsada dito. Balik-balikan ko to i-rides kasi maganda ang kalsada dito banda. So yung rough road pala doon eh, hindi naman gaanong mahaba yung rough road. Tagal na palang tapos itong kalsada dito. Wow, paganda. Ganun, lawak ng lupa yun. Sana maawa ang Diyos, palang araw magkapira tayo, makabili tayong lupa dito. Kasi lilisanin ko ng tuluyan ang aming probinsya. Masyadong malayo eh. Kasi pagka umuwi ako sa aming probinsya, masira lang motor ko, ma-stuck. Kasi bukid, walang kalsada. Pormahan ng probinsya namin parang Baguio, parang Benguet. Mabuti pang Benguet eh, develop na at bundok, may kalsada. Sa amin malabo yung ma-develop kasi kakaunti lang ang mga tao doon nagtatanim. Kaya gusto ko umuwi sa probinsya namin kasi gusto ko magtanim. Lahat ng lupa namin taniman ko. Yung alam yun, nabubulok na lang. Nangyari yan sa akin. Nagtanim ako, nabubulok na lang saging, tinanim ko, di na kayang ubusin. Iniwan ko doon sa probinsya, nagpasyudad ako, iyak nanay ko. Sisira na mga tanim niyang saging, wala na siya dito. Kasi ang sipag ko magtanim sa probinsya mga boss, saging, mais. Dati nung doon pa ako sa probinsya, pinakamalakas na produkto mais saka kupra. Ngayon wala nang mais, kupra na lang natira. Wala na nagtatanim ng mais, madalang na lang yung nagtatanim ng mais. Yun ang pangunahing produkto dati, madalang na ngayon. Iwan ko ano nangyari, wala na sigurong buyer. Siguro dumating sa punto na piso na lang siguro ang tanggap. Wala na, hindi na sila nag-farm ng mais. Sa ibang probinsya kasi ang mais, yung binibintang hilaw yung nilalaga. Sa amin kasi hindi ganun ang negosyo. Talagang harbisin mo siyang ibibilad mo siya. Kasi ginigiling siya. Pagdala sa warehouse sa Davao o kaya Jinsan, sa mga malalaking factory, gigiling, nagawin giniling bigas, giniling. Yung iba ihalo sa feeds, panghalo sa feeds pagkain ng manok, mga ganyan.
So, gusto ko umuwi sa amin, ibalik ko yung kagawian namin. Tanim ako ng malawak na kamaisan, kaso nag-alilangan na ako. Mag-ipon na lang ako dito. Kung kaya mag-ipon, bibili akong lupa dito kasi malapit sa city. Gusto ko yung merong kalsada. Kaya amin kasi walang kalsada. May kalsada proper, barangay proper, papunta sa amin bukid eh. Motor ko nga pinaparking ko lang doon sa kapatid ko. Wala naman siyang sariling lupa sa proper, nakitira lang. Paggawa ko ng bahay, gumasto na ako ng 60. Hindi na itayo ang bahay, hindi pumayag yung may-ari ng lupa. Samantala okay nang usapan noon pa. Sige, okay, walang problema, gawa kang bahay kahit pagandahin mo. Ngayon ako nag-finance, nung nakita ng mga hollow blocks, graba, buhangin, wala na, nagbago ng ihip ng hangin. Nagalit na, ay na pumayag. Wala, sayang ang gasto, pero ay, ayos lang. Kasi ako din ang mali. Magpagawa ka ng bahay, i-concrete mo kahit half concrete lang, tapos hindi sa'yo ang area. Makaisip-isip ng may-ari, baka mas maganda pa magiging bahay na kaysa ako may-ari ng lupa. Lagi na yun. Kaya siguro isip-isip ng area, wag ko ito payagan. So mag-overtake tayo mga boss, kasi nabutin tayo siyam-siyam. Gasolina natin ay meron pa naman 3 bar. Wow, palusong dito mga boss, pero maganda kalsada, walang lubak. Pag ganitong probinsya yan, lubak. Sabihin ko sana kanina, pag ganitong probinsya walang lubak kasi walang truck. Yun pala, kahit walang truck, lubak din pala. Ang problema kasi ganyan sa pison. Pag pison yan kulang sa pison. Pipisonan mo yan ng 100 times, sure ball yan. Pison mo yan, isang pasada lang, wala yan. Isang pasada, dalawa, at least man lang mga ilang ulit mong pasada pison, para talagang lupa sumiksik, para paglatag mong semento, tapos sabayan pa yung semento niyan substandard, ay lubak ang abutin mo. Malalaman mo substandard kasi napupulbos ang semento. Siguro sa 3 sakong buhangin, 3 sakong graba, kalating sako lang siguro semento. Pusang gala na yan, kaya mo yan. 3 to half lang, 3 to 1 ang standard. Baka nga hindi 3 to, baka nga sa 3, baka nga sa 331 dapat baka nga sa 331 331 So meron gas station dito, pero matigas pa rin ang ulo ko, ayaw pa rin magpagas. Baka sa Narciso na ako magpagas nito. Share out, parang nag-record siya sa akin. Sabi niya, wow, big bike. Kala niya big bike. Yung Honda EDV lagi na pagkamalan big bike kasi nga laki. Sobrang laki ng EDV. Ang laki ng mukha ng EDV. Pagkamalan mo big bike. So dito na tayo ng bayan ng, sigurado ko San Andres na ito. Tabi tayong konti.
check natin kung anong eksaktong area ito. Yung nga, bayan na ito ng San Andres. San Andres bayan na. So kailangan ko ng kainan dahil ako'y nagugutom na, wala pang almusal. Yan naman ako nakatigasan ng ulo, hindi ko makain. Ano to, one way, two way. Ang tulay dito, province of San Andres, Quezon. Thank you Lord, na-unlock ko ang Quezon province. So ito pala, dito galing yung bus na sa salubong ko kahapon, biyaheng Cubao, Alabang, ano, San Andres. San Andres. So dito palang daan, dito sila dumadaan galing San Andres. So ang aking tiyan dito ay naglalamig. Hanap akong kainan. Turn right daw ako. Punta tayo doon sa welcome. Yun, buti na lang nakita kong welcome. Magpa-picture tayo. Picturean lang natin yung, baka mayroong biwok dyan. Punta tayo sa biwok. Tapos mag-post muna ako sa FB ng campsite doon sa Calamba, Laguna. Yun, port pala. Pantalan pala dito, mga boss. Dito Pantalan papuntang ano. Welcome to Port of San Andres, Quezon. Di ba parang narating ko na to dati? Ay ba, yung galing ako Infanta. So yun, dito tayo mga boss sa San Andres Port. Ano, mapa natin, oh, kita mo, paikot na. So mamaya liliko tayo sa, i-exit tayo sa Lopez, Quezon, Lopez Bypass Road. Tapos Gumaka tayo, babalik tayo sa Gumaka puntang Pitogo. Ayaw natin dumaan sa Atimonan, grabe lubak dun eh. Picture muna tayo para makita sa yan. So update mga boss, may butal eh, may konti pag walang butal. Ano pong kainan? Ito may kainan, problema parking. Pwede kaya dyan magparking? Wala naman siguro tagahuli dito eh. So update mga boss, ang oras impunto alas 12. Dito tayo sa harapan ng Port of San Andres, Quezon. So tayo muna mga boss ay mag-almusal. Almusal alas 12. Almusal sa katanghalian, pagsabay na natin. May nakita akong kainan. Wala naman siguro taga-huli dito. Back to business na mga tao. January 2 na. Anong ulam?
Ito, adobong chicken. Ano po, ma? 95 po yan. Ma'am, walang naghuli dito. Kain muna tayo mga boss dito sa San Andres.